Guys, no, so hello sa inyo at magandang araw sa inyo lahat. Ayan guys, no, so this is Laking Davao once again, and everyone guys, no, welcome back to my channel. Ayan, so guys, so kamusta naman po tayo lahat dyan, no? Sana ay nasa mga mabuti ho tayo mga kalagayan, ha. Ayan, so guys, ngayon ho ay mag-a-update tayo, no? Magkakaroon tayo ng a very quick update about this One Paragon Davao. Ayan, so ito na ho siya ngayon guys, no. Ayan, so they are now starting to paint, no, the building, no. Ayan, no, I think that's the primer, no. Ayan, nag-uumpisa na sila mag-primer dito sa building na ito, no. Ayan, so ito ho guys, no, nandito tayo mismo ngayon dito sa kakalagpas lang natin itong Bangkerohan Bridge, no, or the Governor Generoso Bridge guys. Ayan, so ito na yung going to MacArthur Highway, dire-diretso, no, dire-diretso na tayo dyan. Pagkakaliwa naman tayo, yan ho ay ang Sandawa Road, no, it will lead you going to the Davao City Overland Terminal, no. Ayan, no, so ito yung magiging view mo from sa may bridge, no, dito sa may Governor Generoso. Ayan, no, yung two towers. Actually guys, alam nyo guys, itong One Paragon na ito, this is only the phase 1, no, phase 1 of their project here, no. So yung sa phase 1 na yan ay yan nga, no, itong residential condominium, no, tapos and then itong citadines, no. I think the citadines is an 18-story, no, building, no, parang gano'n, no. Medyo parang mataas lang siya tignan, parang halos kapantay lang niya itong 28, no, 28 stories na residential, no, pero kasi very high ceiling itong si citadines, no, at saka nakapatong to siya doon sa ginagawang may lifestyle mall kasi to guys, no, parang gano'n, no. No, ayan, may lifestyle mall kasi to sa baba, no. Ayan, I don't know if this is 28 or 26 stories, no. Ayan, no, hindi ko kasi alam kung papaano yung start ng unang bilang nito, doon ba sa ibabaw or kasama yung pati yung ground floor, no, yung sa may mall area and convention, no. Yan yung ginawa kasi ngayon guys, no, sa phase 1, residential building, Citadines Hotel, no, and then the convention center, and then One Paragon Lifestyle Mall, no. Ayan, yung bali apat na yon, no. Sa second phase naman ito guys, this will add more 4, no, 3 to 4 more buildings, no, high-rise buildings dito na side, no, pag ganun, no. Yun nga, sayang hindi ako makapaglagay ng clip, no, dahil meron akong picture sana at para makita natin yung kabuuan nito, no. Ayan, no. Ayan, so ayan, so maybe next time lang guys, no. Malapit-lapit na rin tayo makakapag palit ng ating phone, no. Ayan, so ito, ayan na siya ngayon guys, no. So today is April, so ito na ho yung ginagawa nila, no. Nagpipintura na sila dyan. Ayan na ho siya guys, no. So ngayon lilipat tayo dito sa may Sandawa mismo para makita natin yung view naman pagka nandun tayo mismo sa Sandawa na side. Okay, let's go guys. Ayan guys, no, so nandito tayo ngayon sa Sandawa Road, no. Ito. Ayan, ito yung papuntang terminal na ito. Dito tayo galing. Ayan guys, no. So ito yung sa side naman na Sandawa Road guys, no. Ito yung makikita natin. Ayan, no? Ayan. So ito siya, I think, no, parang 28 story to, no, 28 story I think. Paki-comment na lang guys, pagkakaalam ko 28 story to, pero halos kasing laki niya, kasing taas niya in meters in height yung sa bahada na si Aeon Towers, no. Halos kasing ano niya, no. I think this one is 100 around 103 to 105 meters, no. Tapos si
Si Aeon is 105 to 108 meters no, high, ganun. So, yan sinasabi ko sa inyo guys, kapag dito sa may bandang south na, medyo matataas talaga tignan ang mga itatayong building dito kahit mga ganito lang, di ba? Sabi ko nga sa inyo, dahil number one, medyo hindi na sila nagtitipid sa clearance, no? Unlike kasi medyo malayo-layo na to sa flight path. And then isa pa sa dahilan, dahil ang area sa may dito sa may southern part ay medyo elevated na, no? So ang laki ng impact niya. Kahit magtayo kayo ng kahit may itayo dito sa may bandang south, no, especially kahit 24 stories lang, talagang magsta-stand out siya sa skyline ng Davao City dahil nga angat siya, no. Ayan. The same way go sa ibang lugar guys, no. Merong ibang lugar na mga taga 18 story, 20 story lang. Kaya lang parang nasa may hill sila tinayo, kaya parang ang matataas tignan yung kanilang mga building, no. Pero actually they are just built on the top of the hill, no, or yon, or sa mga elevated area, no. Ayan. So ito siya guys, no. Ito yung magiging view here in Sandawa area, no. Ayan. So ngayon, lalabas tayo dito ngayon, kakaliwa tayo, pupunta tayo papuntang Matina na, no. So doon tayo titignan na naman natin yung doon na side, no, yung view niya. Ayan. I think guys, no, yung phase 2 nito aabot to hanggang dito guys, dito banda. Ayan. Yung likod nitong mga ano na ito dito. Ayan. Yung likod nitong area na ito. Ayan. Alam ko sa area pa yan nila ng nitong One Paragon, yung sa Cebulan Masters hanggang dyan, no. That will be on the second phase already, no. So hindi ko mapakita yung clip dahil nga may problema tong aking cellphone, hindi ko magamit yung aking isang app, no, mga ibang app, and I cannot even, no. So nahihirapan ako na guys, no. Ginagawan ko ng paraan ngayon para makapag mabalik ko yung aking yung style of my vlogging, no. Ayan. So ngayon guys, aakyat na tayo dyan, tapos kakaliwa tayo, ayan, papuntang going bound to Matina already, no. So titingnan natin and then we will end our update. Let's go guys. Ayan guys, no. So nandito na tayo sa may MacArthur Highway na. Ayan. So ito guys, no. Ayan. So dyan na yung school, no, UM and Ateneo. So ito na ho yung kanyang view naman kapag nandito tayo na area. So yung pinaka main view dito talaga is itong hotel, no, itong Citadines Hotel. Ayan. Ayan guys. So this will be the mall guys, no, itong nasa baba, no. So makikita natin dito yung clearance, no, yung bawat floor area, no. So masyadong high clearance sila, high ceiling. So that's why napakataas, no, na ang layo ng inabot niya, no. Parang halos kapantay niya yung 28 story na residential or yung condo mismo guys, no. 28 or 26 story, no. Yan, paki-comment na lang guys, nakalimutan ko kasi. Ayan. Parang alam ko pagkakalam ko talaga 28 yan, no. Ayan. Ayan. So, yun, no. Hindi na yata nila binalik rin yung isang T-crane, no, na nahulog nung nagkaroon na ho ng lindol, no. Ayan. So ito na lang, nag-iisa na lang tong T-crane talaga dito. So ayan guys, no. So that's it, no. So please like and share this video, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin dyan guys, please do so, subscribe na po kayo. Hit nyo na yung notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga development na nangyayari dito in Metro Davao. Ayan guys, no. So guys, sa aking paalala sa inyo na mag-iingat tayo lagi sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa, dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantayan hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay guys, so this is Laking Davao once again, updating you about this One Paragon Davao. Yan, no? Ito yung phase 1 guys, Again, konting recap, ang ginawa sa phase 1 is a residential condo.
And then number 2 is the hotel, Citadines Hotel. And number 3, a lifestyle mall and a convention center. Ayan, no? So 4, no? So sa second phase, we will expect more 3 to 4, no? I think, no? Ganyan. 4 ang bilang ko doon sa picture na yun. Parang 3 to 5 more towers to be built, no? Ayan. So, ayan guys, thank you so much. God bless us all and adios.